Magandang gabi po. Welcome sa ating programang Patnubay sa Kalusugan. Ako si Ma'am Rose. Ngayon po ay ating talakayin ang katanungan po ni Charlene Palyorin. Anong gamot sa chronic sinusitis? Sagutin po natin to para marami kayong matutuhan sa topic na ito. Mag-subscribe po kayo sa aking YouTube channel, Rose Alfonso. Pakiclick nyo na rin yung bell para ma-update kayo lagi sa aking mga bagong video. Ganon din sa aking official Facebook page, Patnubay sa Kalusugan, sa aking Rear at TikTok. Pwede nyo pong pakiclick yung follow, like, and share. Ngayon po ay ating talakayin yung chronic sinusitis. Ito po yung inflammation ng sinus cavities. Maaring ito'y tumagal ng 12 weeks or longer. Ito'y common condition, apektado ang milyong-milyon tao, buong mundo. Ang chronic sinusitis po, ito yung parang maintindihan ninyo, parang merong mga interconnected na room sa ating bahay. Itong mga room na to, ito'y punong-puno ito ng hangin at merong moist tissue. Tumutulong para mag-trap at mag-filter ng dust, pollen, and other irritants. Pag meron kang chronic sinusitis, yung lining ng mga mucus ay nag-i-inflame at saka swollen. Ang inflammation na to ay nahaharangan yung mga opening ng mga sinuses na piprevent yung mucus na ma-drain na properly. Ang resulta nito, itong mucus na to ay magbi-build up sa ating sinuses, nagki-create ito ng breeding ground sa bacteria and other germs. Ang mga sinuses, ito po yung ating drainage system sa ating ulo. Normally, yung mucus, ito'y dumadaloy ng malaya mula sa sinuses papunta sa ating ilong at sa ating lalamunan. At pag tayo po'y lumulunok, ito'y sumasama yan. Ang chronic sinusitis, yung drainage system mo, ay nahaharangan. Hindi makadalo yung mucus. Kaya ito'y nagbi-build up yung mucus, nagkukos ng nasal congestion, facial pain, and fatigue. Ito pong simptoma ng chronic sinusitis, sumasakit yung mukha mo para may pressure, at ang inflammation tsaka swelling po nito, pag meron kang chronic sinusitis, ay nahaharangan nga at saka yung drainage pathway mo, ay nahaharangan yung flow ng mucus. Pag nag-build up yung mucus na yan, merong pressure sa palibot ng sinuses sa ating facial structure, nagkukos ng pain at discomfort. Tapos, naglalakihan yung ating sinuses. Itong chronic sinusitis, lumalaki yung sinuses mo, nag-i-increase yung pressure sa surrounding bones and muscle. Yung paglaki ng sinuses natin, nagko-contribute yan sa facial pain and pressure, especially sa area ng pisngi, sa mata, at saka sa noo. Pag meron kang chronic sinusitis, nagkakaroon ka ng nerve irritation. Dahil sa inflammation and swelling, may kasamang ng chronic sinusitis na irita yung nerve sa mukha. Kaya meron kang burning or tingling sensation. Itong nerve irritation na to, nagko-contribute ito sa facial pain and discomfort. At isa pa, kung meron kang chronic sinusitis, meron kang nasal congestion and stuffiness. Ang chronic sinusitis nagkukos ng nasal congestion and stuffiness dahil sa pamamaga nito at swelling ng ating sinus tissue. Yung inflammation ng mga baradong drainage pathways sa mucus, ang mucus na yan, nagbi-build up sa ating sinuses. Pag excess yung mucus, ay mahirap kang huminga sa ilong. Kaya ang pag-build up ng mucus ay nagkukos ng nasal passages, nag-swollen at irritated, at nagko-contribute ito sa congestion and stuffiness. Additionally, yung inflammation ng sinuses mo ay nakakapigil sa movement ng cilia. Yung cilia, ito po ang spelling ng cilia, C-I-L-I-A, cilia. Ito'y maninipis na buhok na tumutulong para walisin palabas yung mga mucus palabas sa ating sinuses. Pagka ikaw merong chronic sinusitis,
mahirap sa sinuses mo na ma-drain na mabuti dahil nga po doon sa doon sa cilia, no, na tiny hair-like structure sa sinuses mo, ito'y nagkukos ng pagbabara. Kaya, at it leads to further congestion. Pag meron kang chronic sinusitis, malapot at may kulay ang mucus mo. Ang chronic sinusitis ay dahil nga sa inflammation, yung chronic sinusitis mo namamaga at nagsiswell yung sinus tissue at natatrap yung mucus na piprevent na madrain silang mabuti. Yung natrap na mga mucus, ito'y kumakapal at nagiging concentrated over time, kaya nagbabago yung kulay at nag-i-increase yung mucus production, yung inflammation associated ng chronic sinusitis na stimulate po yung more mucus na production. Kaya nagkakaroon po ng discolored discharge. Alam mo yung impression, connected yan sa chronic sinusitis. Nagiging dahilan ng secondary bacterial infection. Pag meron kang chronic sinusitis, ito'y lumalala dahil sa inflammation ng mucus production. Ang infection nito, nagkukos sa mucus na lalong nagkakaroon discoloration, either green or yellow. Yung mga foreign matter, yung mga foreign matter na yan tulad ng alikabok, mga pollen, or smoke, ang sinuses mo nagko-contribute sa paglapot, pagkakaroon ng discolored mucus drainage. Itong irritant na to, natitrigger yung inflammation at mucus production, kaya pag natrap yan sa ang mucus na yan, yun ang dahilan bakit nagkakaroon ng kulay either green or yellow. Ang chronic sinusitis, minsan associated yan ng, ng allergy, asthma, and cystic fibrosis. Itong mga further irritant, nakakairita sinuses at nababagong characteristics ng mucus. Nagkakaroon ka rin din ng facial postnasal drip. Ito pong postnasal drip na yan, yung inflammation at swelling due to chronic sinusitis ay nagmaharang yung drainage pathway sa mucus. Pag na-build up yung mucus na yan, ito'y nagdidrip yan dun sa likod ng throat mo. Nagkakaroon ka ng postnasal drip na tinatawag. Kaya yung na hindi nagpa-function na cilia function, yung cilia structure, hair-like structure na yan, nakalinya sa daanan ng ating hininga, including sa sinuses, ito'y tumutulong yung cilia na yan para itulak yung mucus sa ating out of the sinuses at sa ating lalamunan. And then, nasaswallowed natin yan. Ang chronic sinusitis po, nagkukos ng inflammation, nadadamage yung function ng cilia at napakahirap madrain na mabuti. Pag nag-build up yung mucus na yan sa likod ng throat mo, nagkukos ng postnasal drip na tinatawag. Kaya ngayon, ano dapat mong gawin pag meron kang excess mucus, ang drainage system mo ay hindi nagfo-flow at ito'y nananatili sa likod ng throat mo, lalo na kung meron kang allergic reaction. Kaya nagiging worse po yan pag meron kang allergy at lalo pa nagpuproduce ng maraming mucus at nairita yung lining ng ating sinuses at susceptible ka sa inflammation. Ang usok, ang smoking, ay nakakairita sa lining ng sinuses at airway. At lalo pa itong namamaga at lalo pa dumadaming plema, nagko-contribute sa postnasal drip, no? Kaya mag-take ka ng vitamin C at saka super B complex, important nutrients yan sa kalusugan ng ating sinuses. Ito'y importante yan sa ating immune system function, sa nakakatulong sa production ng white blood cells para labanan yung infection na yan. Mabilis kang gumaling, tumutulong ang vitamin C sa production ng collagen. Ito'y protein na napakahalaga sa wound healing. At ang vitamin C po, ito'y powerful antioxidant, tumutulong sa cell from damage caused by free radical. Kasama ng super B complex, ito'y tumutulong for energy metabolism na tumutulong sa pag-convert ng food mo into energy. Ang super B complex po, tumutulong po ito sa maintenance ng ating nervous system at napakahalaga to sa production ng red blood cells. Kaya po ang benefit po ng vitamin C super B complex,
ay ito'y nare-reduce yung panganib ng chronic disease like sinusitis. At ang dalawa nito, nare-reduce yung stress level mo pa. Nag-i-increase pa yung energy level mo. Nare-reduce yung fatigue. Take mo to 30 minutes before breakfast, once a day lang. Kaya po, iniinom ito ng wala laman ng tiyan kasi water-soluble vitamins. Nakukuha mong benefit, health benefit ng vitamins sa Super B complex pag uminom ka lang ng tubig at walang kasabang solid food. Alam mo, pag may sinusitis ka, nawawalan ka ng pang-amoy at panlasa. Yan po ang simptoma ng chronic sinusitis. Paalala po sa ating lecithin. Ang lecithin ay ito'y tumutulong para ma-improve ang cholesterol level na piprevent yung heart disease. Nag-i-improve ng ating memory. Importante po ang lecithin sa ating memory and learning at nagpo-protect sa brain damage para ito'y meron siyang inositol, involved ito sa nerve function na piprevent yung brain from damage. At ang lecithin nag-i-improve ang iyong attention and concentration. Nakakaiwas tayo sa Alzheimer disease and poor memory. Available yan sa Patnubay. Ganun din po yung ating calcium magnesium pag ma-maintain ng buto, muscle contraction and relaxation, nagpiprevent ng cramps. At ang calcium magnesium po tumutulong sa pag-regulate ng serotonin. Ito'y tumutulong para ma-relax ang isip at katawan. Nakakatulong sa production ng melatonin, pampatulog naman. Kaya pang-alis din ito ng pagod. Kaya kung kayo po ay hindi makatulog, para makatulong sa production ng melatonin, ay mag-take po kayo ng lecithin. Available yan sa Patnubay. Alam mo, pagka meron kang chronic sinusitis, madali kang mapagod. Kasi kaya ka madaling mapagod, hirap ka kasing matulog. Kasi pag hindi ka makahinga, hindi ka makatulog. So pag di ka nakakatulog, wala kang sapat na tulog, nagiging dahil sa nasal congestion mo, post-nasal drip, and facial pain, napakahirap sa iyong matulog. Pag nagkulang ka ng tulog, it leads to fatigue, madali kang mapagod. At nagkakaroon ka ng low-grade fever, nagkakaroon ka ng inflammatory na cytokine, ito'y napipigil sa masarap na tulog, at nagko-contribute ito sa pagod. Ang chronic sinusitis po, ito very stressful condition, kaya it leads to fatigue, no? Pagka kung may sinusitis ka rin, madali ka ring ubuhin. Ang chronic sinusitis and common cold, ito po ay respiratory infection. Kaya nga po yung mga taong merong chronic sinusitis, maaaring sanhi ng allergy, nasal polyp, at saka po yung lack of water. Kaya pag meron kang sinusitis, masakit ang ulo mo. Wala pong definite cure sa chronic sinusitis, pero merong mga natural remedies na makatulong sa inyo. Una, yung nasal irrigation. Pwede ho kayong maaring gumamit kayo ng nasal spray. Nabibili yan sa butika, saline nasal spray, no? Ito ay ipisilin mo lang sa ilong mo, nakaka-clear ng mucus, nare-reduce yung inflammation, nagpo-promote ng drainage. Yung saline spray, nasal spray, nabibili yan sa butika. Pwede kang mag-steam inhalation. Pagka yung kumukulong tubig, pataka mo ng crystal oil, langhapin mo yung singaw, yung vapor na yan, yung, nakakalusin ng mucus, at nare-relax yung sinus tissue mo. Magdagdag ka ng moisture sa hangin, gumamit ka ng humidifier. Pag ako po ay nasa mall, nakakita ko ng mga humidifier na binibenta. Pwede rin kayong mag-order sa Shopee or Lazada para makabili kayo nitong humidifier na yan. At saka iminom kayo ng saganang tubig na para wag lumapot yung plema at madali itong madrain. At saka pwede kang maglagay ng warm compress sa mukha mo doon sa may sinus cavities mo, nare-reduce inflammation and pain pag naglagay ka ng warm compress sa mukha mo. At saka baguhin mo yung pagkain mo. Maraming prutas, maraming gulay,
para ma-support ang immune system mo, ma-overall health mo. Yung ginger po, gawin mo yung sa labat, yung tea, meron siyang anti-inflammatory property ang ginger. Mag-ginger tea ka, nakaka-reduce ito ng sinus inflammation and pain. Magkakain ka rin ng pinya. Ang pinya, meron siyang enzyme na bromelain na anti-inflammatory and decongestant properties. Ang itong kumain ka ng pinya. Ang pinya po, maganda itong kainin kung meron kang chronic sinusitis. At alam nyo yung nasabi ko po na ang ating crystal oil meron decongestant and anti-inflammatory property, nakakatulong para ma-relieve yung sinus symptoms mo. Gawin mo lang, may kumukulong tubig, patakan mo ng crystal oil, 3 patak, no? Tapos habang kumukulo, singhutin lang, hapin mo yan. Pwede ka rin gumamit ng sinus massage. Ito'y natural remedy para yung chronic sinusitis mo ma-relieve. Mag-apply ka lang ng gentle pressure sa specific area sa mukha mo para ma-promote yung drainage, ma-reduce yung inflammation. Kaya ang gagawin mo lang, lagyan mo muna siya ng hot compress. Yung kayang init mo lang, mga 15 to 20 minutes. Tapos, lagyan mo siya ng crystal oil. Ang crystal oil natin, ito'y concentrated plant extract. Ito'y nakaka-reduce ng anxiety, nagpo-promote ng relaxation. Ito'y nakaka-reduce ng pain at inflammation like arthritis, muscular pain, no? Na-improve ang sleep quality mo, nare-relieve yung headache at bigat ng ulo mo, nakiklear yung congestion, nag-improve ang respiratory health mo through yung ating crystal oil. Kaya pag napasok ka, nauntog ka, pa hindi ka mabukulan, itry mo yung ating crystal oil. Hindi ka rin kakagatin ng lamok pag pinahiran mo ang balat mo ng crystal oil. May pangkalmanting effect ito kung kinakabag ka, bloated ang tiyan mo, nagka-craps ang tiyan mo, nare-relieve yung pagsusuka o naduduwal ka. No, available yan sa Patnubay. Ito pong ating mga maraming potential benefit yung sinus massage, no? Pero bago mo muna siya i-massage, maglagay ka ng warm compress. Nagpo-promote ito ng drainage, gentle pressure. Nakakatulong para maklear yung mucus buildup sa sinuses mo. At ang gawin mo lang, no? Ang gawin mo lang dyan, yung inuulit ko, ang massage, nag-i-improve ng circulation sa mukha mo. Pag nag-increase ang blood flow sa sinuses mo, nakakapag-deliver ng nutrients at oxygen doon sa sinuses mo, nagpo-promote ng healing. Hot compress mo muna, kahit na 15 minutes, nakaka-relieve ng pain at pressure yan. At saka yung sinus massage, nakaka-relieve ito ng facial pain at pressure. At nagpo-promote pa rin ito ng relaxation. At ang dapat mo lang gawin, ay gamitin mo yung index finger mo, tsaka middle finger mo, sa side ng bridge ng yung ilong. Ito po, diba, ito yung kilay mo, itong bridge na to, imamassage mo yan, circular, ganon. Imamassage mo siya, tapos dito sa sentido mo, imassage mo siya, pagkatapos sa likod ng tenga mo, imassage mo, inamassage mo rin tong sa side ng ilong mo, yung gilid, no, paikot, steady lang, yan, mamassage mo yan, nakakaalis ng pressure yan sa sinus area mo, no? Malaking tulong po ito. I-repeat mo yan ng 30 seconds to a minute, no? Pag masahe dyan, basta inulit ko, yung index finger, middle finger mo, ilagay mo yan din sa cheekbone mo, sa upper jaw mo, sa side ng ilong mo, no? Imamassage mo yan. Gently massage mo ng circular motion ng 30 seconds in a minute. Malaking may tutulong nito sa kalusugan mo, no? Yung facial massage na tinatawag. Importante po yan. Malaking tulong na magagawa. Ang omega-3 fatty acid po natin, nag-i-improve ito ng cholesterol level, tumataas ang good cholesterol mo, at bumababa ang triglycerides. Tumutulong po ito para ma-prevent yung bara sa ating mga ugat. Maiwasan natin yung baradong ugat. Meron siyang anti-inflammatory property. Nakaka-reduce to din na ng joint pain, stiffness,
medication ito sa rheumatoid arthritis, nagkukos ng pain sa joints. Nakakabawas din ito ng liver fat. Kung may fatty liver ka, malaking tulong po yung omega-3. Kung magpapadeliver kayo ng ating mga products, i-chat nyo lang ako sa aking Facebook page. Bigay mo lang yung pangalan, address, at cellphone number ninyo para ma-deliver ito sa inyong tahanan. Cash on delivery po ang charge sa inyo at ang ano po nito, ang shipping fee i-charge sa inyo. Tayo po'y dadako sa ating food for thoughts, Joshua 1:9. Tandaan mo ang bilin ko. Magpakatatag ka at lakasan mo ang iyong loob. Huwag kang matatakot o mawawalan man ng pag-asa sapagkat akong yung Panginoon Diyos ay kasama mo saan ka man magpunta. Alam mo, ang journey natin dito sa earth, nagsimula nung panahon nung tayo isinilang sa mundo hanggang sa huling hininga natin. Pero ang pinakamaganda, ang bawat araw, marami tayong natututuhan. Kahit na patuloy na nagbabago ang kapaligiran mo, pero ang valuable lesson na to, bagamat natututo ang tao sa kanyang mga pagsubok, no? Kaya ang sabi ng Panginoon, during hard time, struggle, difficulties, kailan matuto tayong umasa sa Panginoon. Alalahanin natin, di tayo nag-iisa. May nagbibigay ng comfort, support, ang guidance at wisdom ang Panginoon directly sa puso natin. Kaya sabi nga, trust in the Lord with all your heart and lean not with your understanding. In all your ways, acknowledge God, He will direct your path. Magandang gabi po, nawa pong pagpapala patubay ng Diyos sa sumatin, and God bless us.